Kai Sotto, top pick pa rin ng mga Japan B-League teams in the event na babalik pa siya next season. Siguradong maghihilaan ang mga Japan B-League teams dahil napaka-impressive ang kanyang pinakita this season sa Yokohama B Corsairs. Kung ikaw ba naman ay isang legit 7-3 player na nakakalaro above the rim at makakagawa ng mga high-flying acts, ay talagang mapapalaway ka na lang talaga sa ating idol. Kaya hindi malayong ang impressive performance ni Kai sa Japan B-League ang madadala niya sa NBA. Kaya isa si Kai sa mga potential target ng ilang mga NBA teams na naghahanap ng isang legit big man. At ang tanong, Kai Sotto, dediretso na nga ba sa US pagkatapos ng season sa Yokohama B Corsairs? Well, according sa ating nakalap na balita, ay uuwi muna si Kai dito sa Pilipinas at dito niya ipagpatuloy ang kanyang mga trainings and workouts. Nagiging komplikado kasi ngayon ang schedule niya dahil aside from the NBA Summer League, ay meron din siyang commitment na maglalaro para sa Gilas sa Olympic Qualifying Tournament. Kaya siguro minabuti ng kampo ni Kai na umuwi muna dito sa Pilipinas dahil sa June pa naman ang mga NBA minicamps. Pero ang pinakamalaking katanungan ay kung maglalaro ba this year si Kai Sotto sa NBA Summer League. Well, dahil ilang araw lang ang pagitan ng Olympic Qualifying Tournament at ng NBA Summer League, ay siguro mas mainam na isa lamang ang pipiliin niya. I think mas makabubuti ni Kai ang mag-focus muna sa Gilas na maglalaro sa Olympic Qualifying Tournament with the aim to qualify sa Paris Olympics. Dahil kung mas gagalingan pa talaga ni Kai, ay pwede pa rin siyang makikita ng mga NBA scouts kung gaano siya kagaling kahit na hindi siya maglalaro sa NBA Summer League. Wala namang kasiguraduhan kahit na maglalaro siya sa Summer League katulad last year na kung saan 2 laro lang siya pinapasok at binuro lang siya sa bench. And instead of gaining valuable experience, ay mas lalong giniba ang kanyang kumpiyansa. Kaya mas maganda pa rin sa Gilas muna ang kanyang focus dahil siguradong starter siya under Coach Tim Cone at ito ang best next thing na pwedeng mangyayari sa kanya. Meron pa kasing maraming options si Kai at isa na rito ang paglalaro niya sa Gilas na siyang posibleng makakatulong sa kanyang NBA aspiration. Pero kung titingnan natin ang best case scenario, ay mas mabuti pa rin kung maglalaro si Kai sa Gilas, then kung pwede ay maglalaro rin siya sa NBA Summer League. In that way, ay mas maraming options para kay Kai na magpakitang Gilas. So just imagine kung magdodominate si Kai Sotto sa Olympic Qualifying Tournament at madadala niya ito sa Las Vegas. Well, kung mangyayari ito, ay wala na talagang rason ang mga NBA teams na hindi nila kukunin si Kai. In fact, ito ang magiging hudyat na pipilahan ang ating idol at pag-aagawan. Isa lang kasi ang gusto ng NBA. Gusto nila ng proof na kaya ni Kai ang high-level competition in a consistent basis. At kapag maipakita ni Kai na kaya niya ang Latvia at ang iba pang malalakas na mga European at American teams sa FIBA, ay siguradong kapalit nito ay isang guaranteed NBA contract. Kaya inaabangan natin ang official announcement ng kampo ni Kai kung ano ba talaga ang kanilang plano. Kung maglalaro ba si Kai sa NBA Summer League o sa Gilas lang ang kanyang focus or maglalaro siya in both tournaments. Expect a big announcement on May 5 after sa last game ni Kai Sotto sa Japan B-League. At sa NBA naman, Jamal Murray pinatay ang angas ng Los Angeles Lakers sa kanyang buzzer beater. Tumira ng 15 feet step back jumper itong si Jamal Murray sa buzzer at nakompleto ang pag-ahon ng Denver Nuggets mula sa kanilang 20-point down para agawan ng panalo sa LeBron James at ang Los Angeles Lakers sa Game 2 ng kanilang playoff series. Uuwi sa Los Angeles ang Lakers na baon ng 0-2 sa West Conference first round at pipiliting babawi sa Game 3 na i-host nila ngayong Biyernes. Ang game winner ni Jamal Murray ang unang tikim ng Nuggets ng lead sa larong ito dahil ang Lakers ang siyang palaging nagkontrol ng laro. Bago ang falling down basket ni Murray, kabyos ang 24 feet pull-up jumper ni LeBron James at dinamba ni Michael Porter Jr. ang rebound sa may 13 seconds na lang.
at hindi tumawag ng timeout ang Denver Nuggets at dinala ni Jamal Murray ang bola sa right side sa harap ni Anthony Davis. Nag-step back itong si Jamal Murray at pinahaginit sa net ang bola sa buzzer. Parehong bumagsak sina Anthony Davis at Jamal Murray sa harap ng bench ng Nuggets habang halos malunod na ang Ball Arena sa hiyawan ng crowd. Nangulit pa ng triple-double na 27 points, 20 rebounds and 10 assists itong si Nikola Jokic para pangunahan ang Denver Nuggets. Tumapos naman si Jamal Murray ng 20 points, 14 points nito sa fourth quarter. At may 22 markers din si Michael Portis Jr. at 14 points naman kay Aaron Gordon. At binitbit ng 32 points ni Anthony Davis ang Lakers, umayuda naman ng 26 points si LeBron James at 23 points ni D'Angelo Russell mula sa kanyang playoff high 7 threes. Pinabukan ng Los Angeles Lakers ang 59-44 halftime lead sa 68-48 sa bukana ng third quarter at naibaba ng Denver Nuggets sa 10 points papasok sa fourth quarter. I don't have a 20-point play. You've got to just keep chipping away. Lahad ni Denver Nuggets coach Michael Malone. Habang si Donovan Mitchell at ang Cleveland Cavaliers muling dinikdik ang Orlando Magic. Umiscore ng 23 points si Donovan Mitchell, kumalawit naman ng 20 rebounds si Jarrett Allen. At sa ikalawang sunod-sunod na laro ay binulin ng Cleveland Cavaliers ang Orlando Magic sa 96-86 sa Game 2 sa Eastern Conference First Round Series. Abante na ang Cavs sa seryeng ito, 2-0 sa Ohio, at dadayo naman sila sa Orlando para sa Game 3 ngayong Biyernes. At inaasahan na ni Jarrett Allen na mas physical ang susunod na laro. First one to 85 points. It's been a defensive-minded series and let's keep it that way. Yan ang sabi ni Jarrett Allen. Tulad ng Game 1, start to finish, na nasa unahan ang Cavaliers na humugot ng 17 points kay Evan Mobley at 16 points kay Jarrett Allen na humablot ng 9 offensive rebounds. Pangatlong player lang si Jarrett Allen na nagbaba ng 20 rebounds sa isang playoff game pagkatapos ni na Kevin Love, 21 rebounds, at Brad Doherty, 20 rebounds. Tulad din sa opener, ayaw makisama ng basket para sa Orlando Magic na nakakuha lamang ng 29 of 80 from the floor and 9 for 35 sa tres. We've got to make shots. That's the name of the game. Yan ang sabi ni Paolo Banchero na meron lang 9 of 20 attempts ang naipasok niya na merong 21 points. Umayuda naman ng 18 points si Franz Wagner at may 14 points din si Gary Harris para sa Orlando Magic.